Good morning po. Tayo po'y mag-aral ng salita ng Diyos. Aklat po ng Santiago, the book of James, chapter 4, verse 2. Mayroon kayong minimithi, ngunit hindi ninyo makamtan, kaya't papatay kayo kung kailangan. Mapasa inyo lamang iyon. May mga bagay na gustong-gusto ninyo, ngunit hindi nyo maangkin. Kaya kayo'y nagkakagalit at naglalaban-laban. Hindi nyo nakakamtan ang inyong minimithi dahil hindi kayo humihingi sa Diyos. You do not have because you do not ask God. Ito po'y napakahalagang prinsipyo na dapat matutunan natin. Marami kasi na naniniwala na ang pananampalataya yung bahala na. Madalas naririnig ko sa maraming tao yan Bahala na si Lord. Kung ano na lang yung ibigay niya sa akin, okay na. Parang kalabisan na kung hihingi pa ako, May mga ganun tayong statement. Pero sa totoo lang po, ay hindi po ganun nag-ooperate ang faith. Ang tawag po doon, blind faith. Ang faith po, meron po yung specific prayer request. Meron po yung goal. Tigit sa lahat, ang faith po, kumikilos po yan according doon sa mga inaasahan natin kahit hindi pa natin nakikita. Kaya kung sa Biblia, titignan po ninyo, laging nagtatanong ang Panginoong Jesus, doon sa John chapter 5 verse 6, ang tanong niya doon sa lalaki pong imbalido, do you want to get well? Doon sa bulag, sinabi niya, what do you want me to do for you? Doon po sa Matthew chapter 9 verses 28 to 29, tinanong niya yung mga bulag, do you believe that I'm able to do this? Kung mapapansin niyo po, ang Panginoon, lagi niyang ini-encourage ang taong maniwala. Kaya doon po sa Matthew chapter 9 verse 29, sabi niya, be it done to you according to your faith. Sa Mark chapter 9 verse 23, all things are possible to those who believe. At doon sa babaeng dinudugo po, na malinaw po doon. Sabi ng babae, kung mahawakan ko lamang yung laylayan ng damit ng Panginoon, ay gagaling ako. In other words, may goal siya. Specific po yun. Kaya ang sabi ng Panginoon sa kanya sa Mark chapter 5 verse 34, your faith has healed you. So kita po ninyo, kailangan sa pananalangin specific tayo. Kasi dito po sa book of James chapter 4 verse 2, ang linaw-linaw po Sabi diyan, hindi nyo nakakamtan ng inyong minimithi dahil hindi kayo humihingi sa Diyos. So apat na bagay po yung mahalaga. Una-una dapat, we must know what to believe. Yan ang maraming struggle natin, hindi natin alam kung ano ang ating papaniwalaan. Alam niyo ba na kahit mga Christian, naririnig ko sa kanila na meron silang mga katanungan sa kanilang isipan, like kalooban ba ng Diyos na gumaling ako, kalooban ba ng Diyos na ako'y makaranas ng masaganang buhay, kalooban ba ng Diyos na maging maayos yung aking pamilya, kalooban ba ng Diyos na ako'y magkatrabaho. Samantalang malinaw na po sa Biblia, itong mga binabanggit ko, kalooban ng Diyos sa iyong buhay. Mga kapatid, kaya lang sabihin na natin ignorant natin dahil hindi natin alam yung salita ng Diyos. Dapat po alam natin kung ano yung gusto ng Diyos para sa ating buhay. What is best for us? Alam niyo po si Satan, he operates in reverse. Ang gagawin niya sa tao, papaniwalain niya na, hindi kalooban ng Diyos sa itong mga bagay na ito. Hindi ka pwedeng sumaya, hindi ka pwedeng gumaling, hindi ka pwedeng sumagana, hindi mo pwedeng ma-enjoy ang buhay. At alam niyo po, kung hindi niyo alam ang Biblia, iisipin ninyo, tama si Satanas. Pero alam niyo po, iba tayo pagkaalam natin ang salita ng Diyos, alam natin kung ano yung hihingi natin sa Diyos. Katulad ng babaeng dinudugo for 12 years, alam niya, nagagaling siya. Kaya tandaan niyo po, si Satanas nag-ooperate siya in reverse. Ang Diyos gusto niya malaman natin yung kanyang kalooban. Si Satanas naman, di-discourage niya tayo na madiskubre yung katotohanan. Pangalawa, i-discourage tayo ni Satanas na maniwala. Kasi the moment we believe, may mangyayari na sa ating buhay. Kaya pansinin niyo, dinidiscourage niya ang tao magbasa ng Biblia, sisiraan niya ang Biblia. Yan ang strategy ni Satanas sa simula pa. Kasi just in case na madiskubre natin mula sa Biblia yung mga katotohanang babago sa ating buhay, talo na siya.
Ano po? So that's the next step. Ano po? Kailangan alam natin. Pangalawa, kailangan maniwala tayo sa mga katotohanan ng salita ng Diyos. Ngayon, may pangatlo pa, no? Just in case namang maniwala tayo, si Satanas naman ang pipilitin niyang gawin ay he will prevent us from saying it. Alam niyo po, ang faith kasi is believing and confessing. Ano po? Kadalasan po, gusto ni Satanas, maniwala ka lang sa isip, pero iba yung sasabihin mo. Kaya kadalasan tayo, guilty tayo, yung tinatawag na maling pananalita, negative talk. Ano po? Yung sinasabi natin opposite dun sa ating pinaniniwalaan. Ano po? Kaya talo pa rin tayo. Kasi kahit naniniwala tayo dun sa mga bagay na binabanggit ng Diyos na para sa atin, ano po, pagka negative naman tayong magsalita, puro tayo reklamo, wala rin nangyayari sa ating buhay. Panghuli, ano po? Gustong-gusto ng Lord na malaman natin yung katotohanan, no? Maniwala tayo, i-confess natin yung katotohanan. Panguli, yung tinatawag na dapat ikilos natin. We must act what we believe. Ano po? Kaya lang si Satan na naman gagawa ng paraan yan, no? Okay lang kahit alam mo o naniniwala ka, no? Or kino-confess ng iyong bibig. Basta huwag kang kikilos, huwag kang hahakbang, no? Huwag kang gagawa ng paraan na maging makatotohanan sa iyo yung ipinangako ng Diyos. Kaya marami sa atin nalilimitahan dahil hindi kumikilos, hindi humahakbang, ano po, hanggang isip lang ang ating pananampalataya. Tandaan niyo po, faith without action is dead. Bakit alam na alam ko po ito? Kasi natandaan ko po nung nagkasakit ako ng malala, ang unang-unang nangyari sa akin yung tinatawag na self-pity. Ano po? Lahat ng iniisip ko puro negatibo. Ano po? Pangalawa, in-isolate ko yung sarili ko, no? Feeling ko hindi ako tanggap ng ibang tao dahil may karamdaman ako, no? Nahiya na rin po ako, yung tinatawag na spirit of timidity. No po, natatakot ako palagi, punong-puno ako ng fear sa puso. Nalimitahan na yung aking vision. Hindi ko na nakikita yung sarili ko na magbabago pa, mag-i-excel pa. Kasi nga, akala ko habang panahon na akong may sakit. Alam niyo po, no, papasok sa atin yung hopelessness, self-pity, pagkaganon po yung pananaw natin sa buhay. Kaya maraming tao ngayon nadi-discourage. Ano po, nagiging biktima sila ng depression. Isa lang po yun sa mga resulta nitong binabanggit ko pagka hindi natin alam kung ano ang dapat nating tanggapin mula sa Diyos. Kaya alam niyo mga kapatid, napakahalaga sa buhay na ito na ipamuhay natin yung sinabi ng Panginoon na be it done to you according to your faith. Kasi sa Biblia po, ini-encourage ng Lord na manampalataya tayo. At pagka nanampalataya po tayo, makakakita tayo ng resulta sa ating buhay. Kaya huwag niyo pong itapon yung mga goals ninyo, yung mga pinagpe-pray ninyo, mga prayer request na matagal na. Huwag niyo pong itatago yung inyo pong mga pinapangarap sa buhay na marating. Ano po, huwag niyo rin pong lilimatahan yung sarili ninyo, no? Nasasabihin niyo, hindi ko magagawa ito, hindi ko kaya ito. Huwag niyong iisipin na hanggang ganito na lang ako. Matuto tayong humingi sa Diyos at ang sabi ng Biblia, tatanggap tayo mula sa Kanya. Tandaan niyo po, meron tayong Ama sa Langit na ini-encourage tayo palagi araw-araw na manampalataya. Ganon din ang Panginoong Jesus. So ito po, si Pastor Jojo nagpapaalala upang daluyan tayo ng pagpapala, manatili tayo sa kanyang salita. Good morning.